lang para magtagumpay, pero isa lang ang susi, ang lakas ng loob na magsimula. Narito ang kwento ng mga negosyanteng nagtagumpay dahil naglakas loob sa kanilang mga negosyo. Nakakakilabot pakinggan, pero pag natikman, baka mapasigaw na lang ng ang sarap! Grabe ang lutong ng balat. Kahit di ka nga pala vlogger, ganyan talaga yung serving nila. Gusto talaga namin, pag tiname presyo, ito na talaga. Kahit minsan talo or minsan konti lang yung kita, diretso lang din po talaga. Siguro ma'am, nasa 5 digits po. Yun naman, yung kinikita namin. Ang kandila, sinisindihan kapag undas bilang pag-alala sa mga patay. Pero ang ilan, ginagamit ito sa hanapbuhay, na ngayon ay isa ng kumikitang kabuhayan. Kinailangan ko lang po ng 200 pesos ng mga ganito po kalaki. Aabot yan ng mga 10 to 15 artworks. Sa isang buwan, nasa ano po siya, 3 to 4 art piece po siya nagagawa ko. Yung kinikita ko po is nasa 30 to 70,000 pesos po sa isang buwan. Ang kwento ng balete hindi mananatiling misteryo dahil ang hiwaga nito araw-araw na makikita at mararanasan ng mga bumibisita sa lugar. Yung service nila, yung place, convenient. Mabalik-balikan yung food talaga. Nakita namin siya as on its own beauty rather than kung ano yung connotation ng mga tao na nakakatakot. Yun din yung tinry namin na baguhin na pagka narinig or laman ng mga tao na under the balete, di ba? Hindi sila matatakot. Pumunta sila dito, na mag-e-enjoy sila. Sa bawat sulok saan mang lugar, may kwentong nakapangingilabot. Dito sa Laguna, may bulong-bulungan na pakikinggan natin. Nandito po tayo ngayon sa Biñan, Laguna dahil nabalitaan ho natin na mayroong isang kainan dito na laging duguan. So, aalamin ho natin bakit ba laging duguan sa kainang ito. Sir, may nabalitaan pa kayo dito na parang mayroon doon isang restaurant na laging duguan? Lagi ko nga po yung naamoy dito, baka po dito. Ah, gano'n? Apo. May nababalitaan ka ba dito na mayroon doon isang restaurant dito lagi may duguan, ganyan? Ay, opo, dito po, ang masarap po na dinuguan. Ah, dinuguan? Opo, dinuguan po dito. Ah, so po. hindi duguan? Hindi po, dinuguan po. Masarap? Opo, masarap po. Tsaka meron din po silang kare-kare. Opo. Ay sus, ayun naman pala. Sa aking pag-iimbestiga ang aking natuklasan. Ang kanilang bestseller na dinuguan, may putok-batok na toppings. Gusto ko kasi may twist. So, naisip namin na, Dad, yung lechon na lang nito ang ilagay natin. Nakakakilabot pakinggan, pero pag natikman, baka mapasigaw na lang ng ang sarap! Ang tanging kilabot lang daw sa kalye na ito ay ang mag-asawang negosyante na sina Boss EJ at Mavi. Ang kanilang kainan, pinipilangan at dinadayo pa. Grabe ang lutong ng balat. Tapos solid yung laman, oh. Napakasarap nito, trupa. Kahit di ka nga pala vlogger, ganyan talaga yung serving nila. Sa araw na ito, ipasisilip sa atin ni Boss EJ kung paano nila niluluto ang kanilang special dinuguan. Dadanak na ang dugo sa kusina. Ang kamatis mo ba, dinadamihan mo? Opo, mas masarap po kasi Para mas marami. may kamatis. asim-asim din Opo, siya, no? may asim-asim din po siya ng konti. Ang version nila ng dinuguan, nilalagyan ng kamatis. Gigisa ko muna po siya hanggang mag-golden brown po, lumabas po yung sarili niyang katas. Kasim ang ginagamit na laman ng baboy na sinisiguro nilang sariwa. Kasi alam niyo, pagka ang karne medyo hindi na maganda ang lasa, makaka-apekto din yun sa lasa nung lulutuin yung putahe. Ang kanyang pampaalat, hindi asin, kundi patis. Para sa akin po, mas okay po yung patis compare sa asin. Kasi yung asin po, hindi niyo po siya matatansya. Ang patis kaya? Yung patis po, kaya niyo po siyang tansyahin. Okay, Sa araw na ito, ipasisilip sa atin ni Boss EJ kung paano nila niluluto ang kanilang special dinuguan. Kapag malambot na ang baboy, titimplahan na ng suka. Paano mo malalaman luto na yung suka? Madali lang naman malaman, ma'am. Pag angat mo pa lang nung takip, pag hindi na siya ganun kaasim, Luto na yan. luto na po. Ayun.
Kapag luto na ang suka at tumabi na ang lahat para sa main character ng putahe na ito, ang sariwang dugo ng baka. Kung bakit dugo ng baka? Para mas masarap po. Kasi po, di ba, yung baka po, pag pinakuluan mo, meron na po siyang sariling aroma. Tip lang po, pag bibili po kayo ng dugo sa palengke, ang hingiin nyo po sa kanila is yung namumuo po yung dugo. O yun po yung bibili nyo. Walang tubig yun? Walang tubig po. Okay. Mas the best po nun, ma'am, i-blender mo. Para sa so special na toppings, may lechon hornong nakahanda sa naglalakihang oven na ito. Bakit naisipan niyo lagyan pa ng toppings? Yung iba po kasi ginagamit nila is lechong kawali. Iniba ko siya. Yung lechon kawali po kasi pag niluto mo siya dun sa mantika, parang nababad siya dun sa oil. Malutong nga siya. Pero Malutong, mantika. pero mamantika mo. Ito, okay. Niluto po namin siya ng walang mantika, as in katas ng sarili niyang mantika. Yan. Bagong luto. Ganyan kalalaki yung tipak? Yes, ma'am. Habang tinatatad mo yan, ma'am, hindi mo may iwasang... Hindi titikim. Hindi titikim, ma'am. Tikman natin, Tikman na ma'am. natin. Lasa, kamalutong. Sarap. Mabibili mula 150 pesos ang kanilang dinuguan na pwede ng paghatian ng 2 hanggang 3 tao. Tadaan! Sarap. Wala siyang anggo, tama yung asim, at malaman. Nakauubos ng 120 kilos ng dinuguan sina Boss EJ kada araw. Siguro ma'am nasa 5 digits po. Inaman, yung kinikita namin. Kasi kami ni husband, gusto talaga namin, lalo na siya, gusto niya pagka, ito na yung presyo, ito na talaga. Kahit minsan, talo or minsan konti lang yung kita, talagang diretso lang dito talaga. Naglabas na rin sila ng dinuguan Pro Max na 499 pesos kada order. 1.5 liters ng dinuguan na ito, mga kanegosyo. Ang dami pong mga customer na dumadayo sa amin galing Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Antipolo, then Quezon Province na gusto nila mag-uwi. So, ang lagi nilang sinasabi, ma'am, wala ba kayong mas malaki? Palong-paluri ng kanilang kare-kare lechon na may 129 pesos naman kada order. Ngayong taon lang, nagbukas ang kare-kare ni Balak. Last January, galing kaming Cebu. Nag-iisip na kami ng husband ko na gusto namin pagkagaling sa piyesta ng Cebu, meron kaming i-open na business. So, yun naisip namin, yung kare-kare at saka po dinugan. Gusto ko kasi may twist. Naisip namin na, Dad, yung lechon na lang nito ang ilagay natin. 5,000 ang nilabas nilang puhunan para sa negosyo. Namit po namin siya sa pagbili po ng mga ingredients. Kasi ma'am, hindi kami nun nabili agad ng bagong material. Nag-outsource kami ng mga gamit sa bahay na pwede naming gamitin muna for mint. Social media ang naging sandata nila para mapaingay ang negosyo. Pinapakita namin sa kanila yung serving namin. Gusto namin honesty sa customer. Yung freshness po ng product namin. From the slaughter, talagang everyday, lagi po kami na biyahe. Kapag kakatay ng mga karne, kinukuha na namin. Kung dati ay 2 lang silang mag-asawa na tumatao sa negosyo, ngayon ay may mga katuwang na sila. Kahit ilang buwan pa lang ang kainan nila, may mga naipundar na sila. Nag-aano talaga kami na magkaroon ng sarili naming mismong bahay. Nakabili na kami ng 2 lote at isa pong sasakyan na van. Ang naglalakihang oven na ito, katas na rin ang kanilang madugong pagsusumikap. Kailangan may tiyaga ka. Kailangan masipag ka. Hindi pwede yung patubay-tubay ka. Lagi nating iisipin yung consistent ng produkto natin at kung kakayanin ng mga customer natin, pwede naman tayong makapagtinda na alam mo, Filipino taste, pero pangmasa yung presyo. Ang negosyong ito, maging paalala na huwag matakot sa madugo, putay man yan o trabaho. Dahil sa madugong paghihirap, mas matamis ang tagumpay. Ang kandila, sinisindihan kapag undas bilang pag-alala sa mga patay. Pero ang ilan, ginagamit ito sa hanapbuhay. Ang 24 anyos na si Mejade, ginagamit ang usok ng kandila para makalikha ng mga obra.
na ngayon ay isa ng kumikitang kabuhayan. Kakaiba ang trip ng Gen Z artist na si May Jade. Sa halip kasi na tinta at kulay, ang gamit niya sa pagpinta, usok ng kandila, fumage art ang tawag dito. Pinauusukan ng papel gamit ang kandila para makalikha ng imahe. Napanood ko siya sa artist, gumagawa lang po siya nun, walang tutorial. Naghanap ako ng ibang taong gumagawa nun, baka makapanood ng tutorial kahit konti. Kaso po walang gumagawa ng ganun. Ang ginawa ko lang po talaga is nag-practice lang po sa sarili. Paulit-ulit lang po ng ginagawa hanggang sa makaisip ng techniques kung paano. Hindi raw madali ang pinagdaanan ni May Jade para matutunan ang art style na ito. Inabot pa ako ng mga 1 to 2 years pag gamay ko na po talaga siya. Ang mga umpisa po nun, nasasunog talaga siya. Paso, pawis, init, ayun po, kasama na po yun. Noong simula, madalang lang din daw ang nagpapakomisyon sa kanya. Hindi pa kasi alam ng mga tao ang ganitong klase ng art. Hanggang ipinost niya ito sa social media. Nagbablog na po kasi ako talaga year 2021 po. Kino-content ko na po siya sa mga videos ko. Hanggang sa netong year po, dumalas na po talaga yung mga nagpapagawa. Naging daan din po talaga yung social media, malaking tulong po siya. Kumpara sa ibang klase ng art na kailangan ng maraming kulay at gamit, hindi raw gaano magastos ang fumage art. Kinailangan ko lang po ng 200 pesos para po dito sa buong proseso ng paggawa ng art na to. Sa isang kandila po siguro yung mga karaniwang yung mga ganito po kalaki. Sa tingin ko po aabot yan ng mga 10 to 15 artworks. Dahil ang totoong puhunan daw dito, tiyaga, pasensya at talento. Inaabot po yung isang art piece ng 1 to 2 weeks. Isa sa pinaka masakit na pwedeng mangyari sa art na to. Halimbawa po kunyari natapos ko na yung sa may part ng eyes. Then may nabura po kahit isang daplis lang ng brush. Ulit ko na po siya. Gagawan ko po ulit ng details. Sa kabila ng hirap ng paggawa ng isang art piece, may mga nagagawa pa rin daw manloko. Ginawa ko na po yung artwork. Tapos di na po nagsasalita yung client. Di na po ako sinasagot. Pero sa kabila nito, hindi namamatay ang apoy sa puso ni May Jade na ipagpatuloy ang paggawa ng obra sa usok ng kandila. Pag maliit po yung pinapagawa sa akin, katulad ng mga A3 size, nasa 12K po siya. Then yung mas malaki naman po, na nasa 20,000 po siya. Gaano nga ba kahirap gumawa ng fumage art? Siyempre, susubukan ko para sa inyo. So tuturuan ako ni May Jade. Good luck to me. Ang gagawa namin ng fumage art, ang aso kong si Rocky. Sige, try mo. Pakita ko lang po muna yung paglagay. Baka ang mangyari dito, masilabang ko itong papel. Kailangan, ingatan po natin na tumagal yung pagdikit ng Oo, apoy. kasi baka masunog. Kailangan lang po natin makuha yung usok. Ang galing. It's my turn! So, kailangan tapat lang. Opo, control lang po sa paglagay. Walang usok, tumutulo. Sa may taas po. Saan ba? Ayan, dyan po. Tumutulo. At ayaw masunog masyado. Kailangan po dumikit yung apoy. Mamaya, umaapoy na to. Nagtatawas yarn? Dito po natin gagamitin yung brush. Yung mga part na may dark, katulad po sa may eyes, sa ilong, iiwanan po natin yan. Bilog? Apo, bilog. Oops. Ato parang nananakot naman. Parang asong galan. Kawawa naman si Rocky. Anong mali sa akin? Ba't hindi ko magawa yan? Siguro nasa Yung pag-stroke po nung stroke, brush. no? Ito mo na stroke nung Ano kayang kalalabasan ng aking obra? Baka yan po yung natawas nyo na ano. Baka nga, ano? Nila lang. Abangan! Uy, nag-i-improve ah. Ang pinakapaborito raw na obra ni May Jade, ang ginawa niyang portrait ng kanyang #1 supporter, ang kanyang nanay. Bilang isang fire painter, regalo ko sa kanya para sa 68th birthday niya.
Sana magustuhan niya. Ako po. Regalo ko. Kailan mo ginawa? Ano yan? Regalo ko sa ito eh. Pinag... Nabigla ako eh. Ibig ko maiyak. Kasi itong anak ko na to, mandalas ako i-surprise eh. Para sa akin eh. Ito na pinaka-the best na picture na nakita kong gawa ng anak ko. Proud na proud ako sa husay ng anak ko sa pagpipinta. Parang nung ginagawa ko siya, parang sobrang kabisado ko na yung mukha mo eh. Madali na lang para sa akin kasi lagi ka naman nasa utak ko eh. Thank you, anak. Thank you, kasi nagustuhan mo. Love you. Love you. Ayan, ayan. Gusto niyo bang makita ang aking obra? Pakikita ko sa inyo, masusurprise kayo na this is really work of art. Tiyan! Spot na different. Anong sa inyo? Konting-konti lang, di ba? Kumbaga malilito ka. May sorpresa rin si May Jade para sa akin. Ang kandila din yan? Opo. Oy, ang galing. Pati pagkakapaling ng leeg ko, di ba? Ang galing. Dahil sa hirap ng buhay, napilitang tumigil muna sa pag-aaral si May Jade. Nag-aral po ako ng first year architecture noong 2021. Dahil wala nang pambayad ng tuition, nag-stop na po. Ang Pumage Art na ang kinarir niya. Sa isang buwan po, nasa ano po siya, 3 to 4 art piece po siya nagagawa ko. Yung kinikita ko po is nasa 30 to 70,000 pesos po sa isang buwan. Malaking tulong po kasi talaga siya. Parang ito na po yung naging pangkabuhayan ko. Mula pagkain, gamit, matitirahan, nabibigay sa magulang, dito ko na po talaga nakukuha. Nakapagrenta na rin siya ng studio kung saan niya ginagawa ang kanyang mga obra. Mahal ko po yung ginagawa ko. Dedicated po talaga ako dito. Kaya na doon po talaga parang pumapasok yung value niya, yung price. Ang kandila, hindi na lang simbolo ng pagluluksa at pag-alala sa mga yumao. Para rin ito sa mga taong naghahanap buhay, nagnenegosyo para sa mas maliwanag na kinabukasan. Puno ang simbolo ng buhay, pero sa puno ng balete, hindi lang mga misteryosong nilalang ang namamahay. Mga kanegosyo, dito po tayo sa Under the Balete Tree Restaurant, dito sa Quezon City. At alam naman natin, pag sinabing Balete Tree, parang associated siya lagi sa katatakutan, di ba? Meron kayong mumu dito. Alamin natin kung may horror story yung mga nagtatrabaho dito sa restaurant na to. Di ba, yun, laki ng puno ng balete dito. May mumu ba? May naramdaman lang po ko. Habang naglilinis po ko, may narinig lang po kung kumakaluskus po sa kitchen namin, ma'am. Habang nagkatapon po ako ng basura, madilim po. Parang may sumusunod po sa akin. Ano? O sino nga kaya ang di umunoy nagparamdam sa staff ng restaurant na ito? Habang naglilinis po ko, may narinig lang po kung kumakaluskus po sa kitchen namin, ma'am. Tapos si Erica lang po pala yun, ma'am. Nasa ano lang yun, imagination eh, no? Totoo po, ma'am. Parang may sumusunod po sa akin. Yung pala yung katrabaho ko, alam mo, nagulat ako, sobrang gulat ko po. Alam mo, tingin ko nagtatakutan kayo dito. No? Ang alam ko lang, ang nakakatakot dito, pag hindi ka kumain, hindi mo matitikman na masarap nila pagkain. Bone-in pork chop, tailgate ribs, Korean rice bowl at shrimp po. Boy, ilan lang yan sa kanilang mga bestseller. Kung kadalasang inuulam ang hipon sa kainang ito, ipinapalaman naman ang hipon sa tinapay. Yung nilagay natin is cabbage with sesame oil, salt, pepper, and Japanese mayonnaise. And then we put cucumber, tomatoes, we put sesame seeds, and then the furikake, which is a Japanese ingredient. Kaya naman ang lasa, parang napa-instant biyahe sa Japan. It's a comforting dish for me. You know, I hope everyone would love it too, and everyone would like to try it. It has a lot of flavor profile into it. Sobrang filling and then sobrang fresh as well. So magugulat ka, it's on a sandwich.
Ang signature cocktails nila, nababalot din daw ng katatakutan. Sa pangalan pa lang, pangangahasan pa bang inumin yan? O tatakbuhan na ang kanilang tropical white lady? Ang strawberry basil mojito at balete hit, katakot naman. Ang bone marrow naman sa menu nila, itsura pa lang, nakakapanindig balahibo na. Chef, ano kakaiba dito sa bone marrow nyo? Alam naman natin yung bone marrow. Malinamnam, di ba? Oo, Rich, malinamnam yan. Ito po yung gagawin natin. Lalagyan po natin siya ng sugar. Ah! Torch lang po natin. So, Yan na. para siyang creme brulee. Ay, oo nga. Wow! Para namang napakasarap niyan. Ito tinatawag po natin dito is chimichurri sauce. No? Chimichurri. So, may garlic po siya, chilies, lemon juice, olive oil, and Chimichurri. then parsley. So, medyo may spice po siya. Ito po, serve natin with our butter toast. Ah! Oh my gosh! Ayan. Kung kababalagan ang hanap nyo, ito ang scary part. Ako mismo ang gagawa ng marrow brulee. Sprinkle with sugar. Ito na ang exciting part. Huwag pong gayahin ng mga bata. Yun. Ah! Wow! Oh, Parang professional po si Miss Susan, ah. Pwede na po akong mag-day off. Okay na, okay na. Chef, achieve ba? Achieve na, achieve. Achieve. Pwede na mag-sideline dito. Oo. Tapos lalagyan na lang natin ito. Chimichurri po. Tanan! Ito ma'am, wag po kayong magugulat ha, pero papatikim ko rin po sa inyo. Bakit lumulutang siya? May magic po yan. Bakit siya lumulutang? Talagang pang Halloween. Ang sikreto sa nakalutang na spaghetti and meatballs at ang nagtatagong misteryo sa lasa ng marrow brulee, malalaman na. At na, so titikman na natin yung kanilang bone marrow buttered toast with chimichurri sauce. Lagyan natin ng bone marrow. Yun. Naghalo talaga yung mayroong lasa ng tamis. Linamnam. Kasi malinamnam itong bone marrow. Lasa mo yung linamnam ng bone marrow. Tapos ang sarap ng kanilang buttered toast. Ito naman, tikman natin ang lumulutang na spaghetti. Spaghetti with meatballs. Sarap. Hindi lang pang Halloween. Pang all year round yung kanilang mga ino-offer dito. Abracadabra. Ang kwento ng balete hindi mananatiling misteryo dahil ang hiwaga nito araw-araw na makikita at mararanasan ng mga bumibisita sa lugar. Nakita namin siya as on its own beauty rather than kung ano yung connotation ng mga tao na nakakatakot. So, yun din yung tinry namin na baguhin na pagka narinig or nalaman ng mga tao na under the balete, di ba? Hindi sila matatakot. More on, pupunta sila dito na kakain, kasama yung families nila, friends, na mag-e-enjoy sila. Very homey yung feel, very accommodating and vibes. So, of course, yung service nila, tapos yung place, convenient. Ayan. Babalik-balikan yung food talaga. Hindi na nakapagtatakang sa isang buwan, umaabot daw ng 6 to 7 digits ang gross sales ng restaurant. Higit 2 taon pa lang ang negosyo. Kaya ang inilabas nilang 8 digits na puhunan, hindi pa raw nababawi ng buo. Pero ang totoong ROI o Return on Investment para sa mga may-ari, ang pagbibigay ng maayos na working environment para sa kanilang mga staff. If our staff is happy, if our staff is well and healthy, it's part of our ROI as well. Para kay Chef Chris at iba pang may-ari ng Under the Balete, huwag matakot sa multo dahil ang tunay na nakakatakot ang hindi pagsubok sa pangarap na negosyo. Have faith and grit and, just believe in yourself, believe in the people you're with your partners, and of course, be a sponge. Yung learning na matututunan natin along the way because this is the real test of knowledge. Challenges will always come and go, but at the end of the day, what matters is we do our best every single day. Sa
negosyo, kailangan harapin ang mga kinatatakutan. Huwag patalo sa multo ng mga pagsubok at pagkalugi. Malay nyo, biglang magparamdam at magtakita ang pinakaasam-asam na success. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!